Samantala, ipresenta ng prosecution panel bilang unang testigo sa kasong grave threat President Sara Duterte ang ahente ng NBI na nag-imbestiga sa video kung saan nagbanta umano ang pangalawang pangulo. Yan ang ulat ni Sheila Natividad live. Sheila. Ay ipinresenta na ng House Prosecution Panel ang kanilang unang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Calilung sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumailalim sa direct examination ni Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan si Calilung kung saan sinabi nito ang mga hakbang na ginawa ng National Bureau of Investigation sa pag-iimbestiga sa umano'y grave threats ni Vice President Duterte laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Calilung, nagpadala siya ng preservation request sa Meta para maitabi ang November 23, 2024 live stream ni VP Duterte na ini-upload sa Facebook page ni Harry Roque. Ipinaliwanag din niya na dinokumento niya ang request sa pamamagitan ng mga screenshot, electronic copies at mga nakaprint na dokumento na kalaunan ay isinumite sa House Committee on Justice para sa investigasyon. Makailang ulit ang mga naghain ng mga objection ng Defense Counsel, partikular si Attorney Carlo Narvasa, habang inihaharap ang ilang dokumento at testimonya ng prosekusyon. Sa pagdinig, ipinakita ng prosecution ang isang flash drive na kinumpirma ni Calilung na naglalaman ng kopya ng nasabing press conference ni VP Duterte. Ayon sa prosekusyon, umaabot sa 2 hours, 26 minutes at 10 seconds ang kabuuang video. Subalit nasa 2 minuto lamang ang ipinresenta nila kanina dahil ito nila mga bahaging may direktang kaugnayan sa kaso. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Matapos ito, inilahad din ni Calilung na nagsagawa ang NBI ng open source investigation para naman makuha yung buong konteksto ng mga pahayag ni VP Duterte. Ayon sa kanya, nakakalap din sila ng mas naunang mga pahayag ng Vice Presidente, kabilang ang October 18, 2024 online press conference ng Office of the Vice President na may mga kahalintulad umanong pahayag laban sa Pangulo. Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Ipinalabas din sa impeachment court ang mga pahayag ni VP Duterte. Kasunod nito, ipinresenta rin ng prosecution ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang bahagi ng kanilang mga ebidensya matapos ang umano'y pagbabanta sa kanya ng Vice Presidente. Ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ay samantala, humiling na rin ng House Prosecution Panel na gawing witnesses sina OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez at si NBI Director Melvin Matibag matapos nilang magsumite ng request para sa pag-i-issue ng subpoena doon sa dalawa para makaharap na rin sila sa Senate's Impeachment Court para sa pagpapatuloy ng paglilitis sa impeachment case ni VP Duterte. At yan muna ang ulat mula rito sa Senado. Balik muna sa inyo sa Studio Ice. Maraming salamat, Sheila Natividad.